Ayon dito kay PBA Insider ay interesado raw itong San Miguel Beermen na makuha ang serbisyo nitong si Shawnee Winston na naglalaro ngayon dito sa Converge FiberXers. Alam natin na si Winston bago nagumpisa ang season na ito ay nagkaroon ng mahabang diskusyon dito sa FiberXers tungkol sa kanyang kontrata at mukhang hindi raw sila nagkasundo kaagad-agad. Pero eventually nangyari, pumirma ng extension itong si Winston dito sa Converge. Pero ngayon daw, ang San Miguel Beermen ay interesado na makuha ang serbisyo nitong si Shawnee Winston dahil nag-i-struggle itong flagship team ng SMC. Ang magiging tanong na lang dyan ay kung papayag ba itong Converge. At ang isa pang tanong, sino naman ba ang pwedeng i-offer ng San Miguel Beermen para dito kay Shawnee Winston? Alam natin na kinukonsidera na isa sa brightest young star sa PBA ngayon itong si Winston. So sino kaya pwedeng ibigay ng Beermen? Siyempre bilang independent team, hindi naman basta-basta tatanggap yan ng kung sino-sino. Si Jeronten kaya po pwede, babalik pa kaya yan dyan sa Converge FiberXers? Ang isa pang tanong, sino kaya pwedeng ibigay ng Beermen? Baka itong si Andreas Cahilig ang ibigay nila plus isang first round pick o kaya yung rookie nila na si Chris Miller. Ibig sabihin, meron diyang mga ibang players pa. Of course, ang San Miguel, maraming players dyan. Sina CJ Perez, si Don Troliano, Jericho Cruz. Pero ang yambang mga yan ay ibibigay ng SMB. Ang maliwanag dito, kung gusto ng San Miguel makuha itong si Shawnee Winston, kinakailangan siguro yung dekalibre player ang ibigay nila. Baka itong si Wami Tiongson ang i-offer ng San Miguel dito kay Shawnee Winston na bilang kapalit. Kung sakasakali nga na seryoso sila na makuha ang nasabing player. Kaya nga ito magiging magandang sabihin nating diskusyon na pwedeng mangyari sa pagitan ng dalawang koponan. Ang isa pang team ngayon na nagre-ready sa isang possible na gumawa ng transaction ay ang Barangay Ginebra dahil gusto nila makabawi pagkatapos matalo sa Magnolia. Ang matunog na pangalan na baka mawala dyan ay dalawa, si Isaac Go at si Ben Adamos. Itong mga to ay baka pwedeng ipalit kasi ang isang pangalan na napabanggit ngayon na baka daw matrade ay itong si Raymond Almazan ng Meralco. So posible na baka itong Barangay Ginebra i-offer itong si Isaac Go o kaya si Raymond o kaya itong si Ben Adamos kapalit nitong si Raymond Almazan. For example, Isaac Go for Raymond Almazan, baka yan ang mangyari na trade sa kasalukuyan. If ever, magiging maganda yan para sa dalawang koponan dahil si Isaac Go perimeter scorer na makatutulong sa Meralco at inside player naman si Almazan na babagay dito sa Barangay Ginebra. So iyan yung tinatawag natin talaga na magiging maganda na posibleng mangyari kung sakasakali. Ngayon, if ever matuloy yan, magdedepende na lamang siguro kung magkakaroon ng tinatawag na agreement ang mga nabanggit. Dahil syempre, hindi naman biro yung magiging negosasyon if ever gustuhin ng Barangay Ginebra na makuha si Raymond Almazan. Ngayon, ito namang Meralco Bots, I am sure, hindi lang sila ang may gusto maka-acquire kay Isaac Go. Dahil marami ding teams ang interesado sa nabanggit na player, pati na rin dito kay Ben Adamos. Kaya, ang Ginebra, kung sakaling hindi sila magkasundo ng Meralco, meron pa namang mga ibang teams dyan na pwede sila makipag-usap para makakuha ng ibang players. Kung hindi man available si Almazan, nandyan yung rights kay Greg Slaughter o kaya si Kai Balungay dito sa Phoenix Fuel Masters. Nandyan din of course itong Reynolds yan, maraming big men dyan. So hindi mauubusan ng options itong Barangay Ginebra kung kinakailangan. Ang isa pang team ngayon na nagre-ready na ay itong Magnolia Chicken Templados dahil ang balita gusto na raw makagante o makapaglaro ni Calvin Abueva kontra dito sa kanyang koponan. Pero ang siste ay alam natin merong hamstring injury ito si Abueva. So hindi guaranteed na siya makapaglalaro. Sinabi nung kampo, nung mga insiders, gusto na raw ni Abueva talaga na maglaro para maipakita na nagkamali ang Magnolia sa pag-trade sa kanya. Pero yun nga, ang magdedepende yan, ang sasagot dyan at ang magde-decide ay yung kanyang doktor. Dahil syempre, kung ikaw ang Titan Ultra, hindi mo i-risk na maglaro si Abueva kung hindi pa siya bibigyan ng clearance. Kaya nga ngayon, yan ang makikita natin talaga kung ganito nga ang mangyayari. Dahil syempre, kapag dito sa PBA ay gagawa ka ng mga major moves na paglalaro ng isang player na galing sa injury, kinakailangan siguraduhin mo na talagang yan ay magiging ready na dahil syempre future ng team ang nakahanda dyan.
Marami ngayon na nagtatanong kung ito bang si Muscleman Vic Manuel ay magiging available pa o makapaglalaro pa sa PBA. Parang si Terence Romeo, ito ay isang unrestricted free agent pero ngayon ito si Vic Manuel naglalaro dito sa MPBL. Itong si Romeo wala pang team sa PBA and ayon sa mga insiders maski sa MPBL wala pa rin. So yan ang abangan natin. Itong si Vic Manuel huli naglaro yan sa Terra Firma pero maganda naman ang pinakita niya at alam natin yung mga contract ng mga PBA players sa MPBL. Meron yung tinatawag na option na kapag merong silang nakuhang offer sa PBA at nais nilang tanggapin ay i-release sila ng kanilang MPBL team. So, yan ngayon ang makikita natin kung magagawa nga ito ng paraan. As it is, kung ito si Vic Manuel makapaglalaro sa PBA, sa tingin ko pwede pa siya dyan. Masasabi natin na yung estilo ng laro ni Vic Manuel, yan yung traditional na power forward. Yung post-up play at merong mid-range jumper. Ngayon kasi, mga power forward talaga ay meron ng mga mid-range shot. Ang tignan natin kung ano mangyayari dito kung meron pang team na magkaka-interest na kumuha sa nabanggit na player. At syempre, alam din naman natin na marami pang mga changes na pwedeng mangyari dito. Lalo na at itong mga PBA teams magpapalakas yan pagdating dito sa kanilang tinatawag na rotation. Dahil syempre, hindi naman biro yung magiging season ngayon. Ang mga 15 months ito. So bukod dito kay Vic Manuel, marami pang mga free agents dyan na pwedeng kunin yung iba't ibang mga team. Kabilang na itong si Terence Romeo na alam natin ay isa pa rin dito sa mga mahuhusay na players na pwedeng makuha ng mga teams ngayon. Dahil syempre, scorer yan si Terence Romeo. Nakita natin, recently sumali siya sa isang 3-on-3 competition at maganda naman yung kanyang pinakita. And of course, ang isa pang free agent dyan na available ngayon ay itong si Alvin Pasaol. Si Pasaol ay huling naglaro dito sa Meralco Bolts. Pero hindi siya nabigyan ng bagong kontrata pero marami pa rin ang naniniwala na ito talaga ay isa doon sa mga teams na pwede na magkaroon ng magandang sabihin nating itutulong sa kahit saan man siyang pumirma. Dahil kung kinakailangan talaga makikita rin natin na ito isang 3-point scorer. At syempre, yan ang maganda sa isang koponan. Hindi nga lang, medyo ang kulang dito kay Pasaol yung kanyang depensa pero maraming naniniwala na ito'y makatutulong pa rin dito sa anumang team na paglalaroan niya. Basta kinakailangan lamang syempre na mag-improve siya sa depensa. Ang isa pa dito sa mga matatawag natin na free agents. Well, not necessarily free agent pero available ay ito si Christian Stan Hardinger. Yung rights niya ay nandito sa Terra Firma. Pero kung talagang interesado yung mga teams na makuha to, pwede silang mag-offer sa Terra Firma para ito'y ma-release na at malipat na dito sa kanilang koponan. Siyempre, magkasundo. Bago tayo magwakas ay batiin natin yung ating mga regular na mga viewers katulad ni Ireneo Salangsang, si Katsakino Dukusing, si Malyari Mascarinas, si Dexter Domer, si Anthony Alon, si Joshua Giray, si Dalmacio de Guzman, pati na rin si Michael D. at ang iba pa.